Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang tekstong persuasive at propaganda devices. Tekstong persuasive. Ang layunin ng isang tekstong persuasive ang manghikayat o mangumbinsi sa babasa ng teksto. Isinusulat ang tekstong persuasive upang mabago ang takbo ng isip ng mangbabasa at makumbinsi na ang punto ng manunulat at hindi sa iba ang siyang tama. Ang tekstong persuasive ay may subjetibong tono sapagkat malayang ipinahayag ng manunulat ang kanyang paniniwala at pagkiling tungkol sa isang issue, may ilang panig. Taglay nito ang personal na opinion at paniniwala ng may akda. Mahalaga ang paggamit ng mga makatotohanang datos, ebidensya at argumento upang mapalakas at patibayin ang posisyon ng manunulat. Karaniwan itong ginagamit sa mga editorial, advertorial, op-ed at patalastas iba pang uri ng teksto na layunin makumbinsi o makaapekto sa opinyon ng mambabasa. Mga halimbawa ng tekstong persuasive: script sa patalastas, propaganda sa eleksyon, flyers ng produkto, at brochures na nanghihikayat. Elemento ng panghihikayat ayon kay Aristotle. Ethos, karakter, imahe o reputasyon ng manunulat o tagapagsalita. Ito ay tumutukoy sa kredibilidad ng isang manunulat. Dapat makumbinsi ng isang manunulat ang mangbabasa na siya ay may malawak na karanasan tungkol sa kanyang isinusulat. Kung hindi ay baka hindi sila mahikayat na maniwala rito. Ang estilo ng pagsulat ay mahalaga upang magkaroon ng kredibilidad. Dapat na maisulat ng malinaw at wasto ang teksto upang lumabas na hitik sa kaalaman at mahusay ang sumusulat. Ang paraan ng pagsisipi ng sanggunian ay maaaring makatulong sa pagpapatibay ng kredibilidad. Logos, opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. Ito ay tumutukoy sa gamit na lohika upang makumbinsi ang mambabasa. Kailangang mapatunayan ng manunulat sa mga mambasa na batay sa mga impormasyon at datos na kanyang inilatag ang kanyang pananaw o punto ang siyang dapat paniwalaan. Gayunpaman, isa sa mga madalas na pagkakamali ng mga manunulat ang paggamit ng ad hominem fallacy, kung saan ang manunulat ay sumasalungat sa personalidad ng katunggali at hindi sa paniniwalaan nito. Kailangan tandaan na sa paggamit ng mga paraang ito, dapat isaalang-alang kung sino o anong uri ang mga mambabasa. Halimbawa, kung ang babasa ng teksto ay mga taong may hawak na mataas na posisyon o mga negosyante, makabubuting gumamit ng mga kredibilidad at mga wastong impormasyon at datos upang sila ay makumbinsi. Patos, emosyon ng mambabasa o tagapakinig. Tumutukoy ito sa gamit ng emosyon o damdamin upang mahikayat ang mambabasa. Ayon kay Aristotle, karamihan sa mga mambabasa ay madaling madala ng kanilang emosyon. Ang paggamit ng pagpapahalaga at paniniwala ng mambabasa ay siyang epektibong paraan upang makumbinsi sila. Halimbawa, ang pagsasalaysay ng isang kwentong makakaantig o nakaantig ng galit o awa ay siyang isang mabisang paraan upang mahikayat silang pumanig sa manunulat. Propaganda devices. Ang panghihikayat sa taong bumili ng isang produkto o iboboto ang isang kandidato ay isang bagay na dapat ay masusing pinag-iisipan. Kung mapapansin, ang mga patalastas sa telebisyon, sa mga dyaryo at magazine ay kinakailangang makapukaw ng atensyon upang mapansin ang mga eksperto sa likod ng mga propagandang ito ay may mga ginamit na propaganda device. Ating alalahanin kung ano ang mga ito. Una, name calling. Ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggaling politiko upang tangkilikin ang karaniwang ginagamit ito sa mundo ng politika. Halimbawa, ang peking sabon o bagitong kandidato. Glittering generalities.
Ito ay ang magaganda at nakasisilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga na mambabasa. Halimbawa, mas nakatitipid sa bagong sabon. Ang produktong ito, ang iyong damit ay mas magiging maputi. Bossing sa katipiran, bossing sa kaputian. Transfer, ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Halimbawa, pag-promote ng isang artista sa isang hindi sikat na brand. Testimonial, kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorso ng isang tao o produkto. Halimbawa, ang isang taong nagpapatunay na siya ay pumuti dahil sa ginamit niyang sabon sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya. Kapag eleksyon, sinasabi at nagbibigay ng testimonya ang kandidato na huwag ding kakalimutan ng sambayanan ang kanyang kapartido. Plain Fox, karaniwan itong ginagamit sa kampanya o komersyal kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Halimbawa, ang kandidato tuwing eleksyon ay hindi nagsusuot ng magagarbong damit at pinakikita nila na nagmula at galing rin sila sa hirap. Paggamit ng mga komersyal sa mga ordinaryong tao para sa pag-endorso ng kanilang produkto. Card stacking. Pinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. Halimbawa, instant noodles. Ang produktong ito ay pinapakita ang magandang dulot nito sa pamilya, ngunit sa labis sa pagkain nito, nagdudulot ito ng sakit sa bato at o UTI. Bandwagon, panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Halimbawa, buong bayan ay sumali na sa isang organisasyon o networking site.